Kalaunan sa wakas ay dumating na ang araw ng pag-alis ni Eftel upang pumasok sa Magic Academy. Sina Moria at Fraser at ang kanyang ina ay taos-pusong nagpaalam sa kanya at pinakamahirap ito para sa kanyang ina dahil siguradong mami-miss niya si Eftel. Subalit isa ng ganap na adult si Eftel kaya malaya na siyang pumunta saan man niya gusto at gawin ang anumang nais niya. Gayunpaman ay pinapaalala ng kanyang ina na anuman ang mangyari, palagi siyang may tahanan na babalikan at taos-puso namang nagpasalamat si Eftel sa pagmamahal at pag-aaruga nito sa kanya sa loob ng nakaraang 15 taon. Matapos maglakbay ng ilang oras, napansin ni Eftel na malayo na ang kanyang narating kaya nagpasya muna siyang magpahinga at nagkataon namang may isang tea house sa malapit kaya doon siya tumuloy. Habang umiinom ng tsaa ay narinig niyang pinupuri ng isang matandang lalaki ang isang magarang bihis na mage na nagngangalang Edward, na kilala bilang isang sikat na fire mage sa lugar. Masayang-masaya ang matanda dahil bihirang magkaroon ng pagkakataon na may isang napakalakas na mage na nagtuturo sa kanilang liblib na lugar, kaso nainsulto si Edward dahil inistorbo siya ng matanda habang nagbabasa. Ipinagmalaki niyang bilang isang A-rank adventurer, mas mahalaga raw ang bawat segundo ng kanyang oras kaysa sa oras ng isang 50 taong gulang na lalaki na hanggang C-rank pa rin, dahil dito ay agad na nagmakaawa at humingi ng tawad ang matanda. Ipinaliwanag niyang lumapit lamang siya upang ipaalam na naghanda ang mga taga-nayon ng isang salo-salo bilang pagdiriwang sa pagdating ni Edward, pero agad tinanggihan ni Edward ang imbitasyon dahil may iba siyang balak sa gabing iyon. Sinabi niyang sa gabing iyon ay tuluyan ng maa-activate ang slave crest ng alipin na binili niya, hanggang ngayon ay hindi niya ito maaaring gagalawin dahil baka masira ang selyo kaso kapag tuluyan na itong nakumpleto, kahit ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi na ito maililigtas at narinig ni Eftel ang lahat ng iyon at labis siyang nadismaya. Bagamat isa iyong demonyo at legal ang pagbili ng mga demonyo bilang sex slave, nakaramdam pa rin si Eftel ng lungkot at naalala niya na kung hindi niya noon isinama si Merlin matapos ang digmaan laban sa mga demonyo, malamang ay naging alipin din ito. Bigla namang may isang lalaking nagmamadaling pumasok sa tea house upang ibalita na may isang higanteng orc na lumitaw, paglabas nila ay nakita nilang nilalamon nito ang isang kariton na puno ng kalabasa. Agad na nagpanik ang mga taga-nayon dahil alam nilang walang adventurer sa kanilang lugar ang kayang lumaban sa ganoong klase ng halimaw. Subalit pinakalma sila ng matandang lalaki at sinabing wala silang dapat ikatakot dahil naroon si Edward na isang A-rank adventurer. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng marinig iyon at kitang-kita namang natutuwa si Edward sa atensyon na natatanggap niya, ipinangako niyang ipapakita niya kung ano ang tunay na mahika sa pamamagitan ng pagtalo sa mababang uri ng halimaw na iyon. Inilabas niya ang kanyang wand at gumamit ng level 4 fire magic. Dahil naniniwala siyang sapat na iyon upang mapatay ang higanteng orc na isa lamang B-rank monster, ngunit nang lumingon siya upang hintayin ang papuri ng mga tao ay nagulat siyang puro pag-aalala ang nasa mukha ng mga ito. Hindi pala niya napinsala ang halimaw kahit kaunti at lumabas ang orc mula sa apoy na parang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Edward dahil ang level 4 fire magic ang pinakamalakas na spell na kaya niyang gamitin, sigurado siyang sapat iyon laban sa isang giant orc. Kaso nang tingnan niyang mabuti ang kalaban at napagtanto niyang hindi ito ordinaryong giant orc kundi isang berserk orc, ang pinakamalakas na uri ng orc at doon niya naunawaan na walang epekto ang kanyang fire magic kahit ilang beses pa niya itong gamitin, wala siyang pag-asang manalo. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin ang halimaw ay agad siyang tumakbo upang iligtas ang sarili at bagamat maiintindihan sana iyon, gumawa pa siya ng mas masamang bagay at gumawa siya ng barrier na ikinulong ang mga walang kamalay-malay na taga-nayon kasama ang orc, upang magkaroon siya ng oras na makatakas habang inuubos ng halimaw ang mga ito. Labis na nadismaya si Eftel sa ginawa ni Edward, noong una ay umaasa siyang kakayanin nitong talunin ang halimaw dahil ayaw niyang mapansin ng ibang tao ang kanyang tunay na lakas, ngunit sa sitwasyong iyon ay wala na siyang ibang pagpipilian. Agad siyang gumamit ng level 6 dispel upang sirain ang barrier. Labis na nagulat si Edward dahil hindi siya makapaniwalang isang bata ang nakabasag ng kanyang barrier nang hindi man lang gumagamit ng incantation, humanga rin ang lahat sa ipinakitang mahika ni Eftel. Napagtanto ni Eftel na hindi na siya dapat magpakitang gilas kaya upang maitago ang kanyang tunay na kakayahan, nagpapanggap siyang gumamit lamang ng level 3 spell bilang alibay at habang abala ang lahat sa panonood, balak sana niyang lihim na gumamit ng level 9 spell upang tuluyang mapatay ang orc.
Pero matapos niyang gamitin ang level 3 spell at nagulat siya nang biglang masunog at bumagsak ang Berserk Orc, nalito siya dahil hindi niya inaasahang sapat na ang ganoong spell upang mapatay iyon. Hindi rin makapaniwala si Edward at ang level 4 spell niya ay walang naging epekto, kaya paano nagawang patayin ni Ethel ang halimaw gamit lamang ang level 3 spell. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na kahit mga 15 taong gulang pa lamang si Ethel, mas mahusay nitong kontrolin at pinapino ang kanyang mahika kaysa kay Edward. Dahil dito ang level 3 spell ni Ethel ay nagkaroon ng lakas na katumbas ng isang level 5 spell, hindi makapaniwala si Ethel na ang isang taong sobrang ipinagmamalaki ang pagiging A-rank adventurer ay hindi man lang natutong paghusayin ang paggamit ng sarili niyang mahika. Naisip pa niya na kung tutuusin, kahit level 1 spell ay malamang sapat na para talunin ang Berserk Orc at maya-maya, napansin ni Ethel na nakapaligid na sa kanya ang lahat ng tao at nag-alala siyang baka napansin na nila ang tunay niyang lakas, ngunit sa paningin ng mga tao ay mukhang ordinaryong level 3 spell lamang ang ginamit niya. Ang talagang ikinatuwa ng mga taga-nayon ay ang karne ng orc na kasalukuyang naluto sa apoy dahil maaari na nila itong kainin, dahil wala nang pumapansin sa kanya ay sinamantala ni Ethel ang pagkakataon upang umalis kaso bago siya tuluyang umalis, may ilang bagay muna siyang gustong sabihin kay Edward. Una, sinabi niyang dapat nitong igalang ang mga nakatatanda dahil mas marami pang alam ang matandang lalaki tungkol sa tamang paggamit ng mahika kaysa sa kanya, mas seryoso niyang sinabi na ang ginawa ni Edward kanina ay maituturing na tangkang pagpatay. Dahil lamang sa pagdating ni Ethel kaya walang nasawi pero isa pa rin itong krimen, dahil dito ay wala raw karapatan ang isang kriminal na magkaroon ng alipin. Inutusan niya si Edward na palayain agad ang demonyong alipin at pagkatapos ay sumuko sa mga awtoridad. Wala nang nagawa si Edward kundi sumunod dahil alam niyang napakalayo ng agwat ng kanilang lakas, pagkatapos noon ay ipinagpatuloy ni Ethel ang kanyang paglalakbay patungo sa Magic Academy, pero makalipas ang ilang sandali ay napansin niyang sinusundan siya ng isang babaeng demonyo. Tinanong niya ito kung may kailangan ba ito sa kanya. Nahihiya na lumabas ang babae mula sa likod ng isang malaking bato at nakiusap kay Ethel na maging bago nitong amo at labis itong nagpapasalamat dahil pinalaya siya ni Ethel. Pero kung mananatili siyang walang amo ay hindi magtatagal ay huhulihin siya bilang isang tumakas na alipin. Napagtanto ni Ethel na tama ang sinabi nito, hindi madaling alisin ang slave crest at kahit wala na siyang amo ngayon ay maaari pa rin siyang aangkinin ng sinuman bilang alipin dahil sa marka sa kanyang katawan. Kapag napunta siya sa mas masamang tao kaysa kay Edward ay mas lalo lamang siyang magdurusa. Dahil mabait si Ethel ay naniniwala ang babae na siya ang pinakamainam na tao na mapagkakatiwalaan at sumang-ayon naman si Ethel, subalit naisip niyang itanong kung paano ito naging alipin. Ipinaliwanag ng babae na ang pangalan niya ay Anastasia, kasapi siya ng isang angkan na inalipin matapos matalo ang mga demonyo sa digmaan at bagamat hindi na gaanong kinamumuhian ang mga demonyo sa kasalukuyan, nanatiling alipin ang kanilang angkan sa loob ng mahigit 100 taon. Sinabi rin ni Anastasia na hindi pagsisisihan ni Ethel ang pagiging amo niya dahil kahit hindi halata, isa siyang inapo ng maharlikang pamilya ng mga demonyo at malayong kamag-anak ng dakilang mage na si Merlin. Nang marinig ni Ethel ang pangalang Merlin, agad niya itong pinahinto at pinakiusapang ulitin ang sinabi nito at muling ipinaliwanag ni Anastasia na kamag-anak nga niya si Merlin, ang pinakamalakas na demonyo at kasalukuyang headmaster ng Magic Academy. Napaluha sa tuwa si Ethel nang malaman niyang buhay pa pala si Merlin at naging pinakakilalang demonyo at headmaster pa ng Magic Academy, hindi na siya makapaghintay na makita itong muli at dahil kamag-anak ni Merlin si Anastasia ay hindi niya ito kayang pabayaan na maghirap, kaya pumayag siyang maging pansamantala nitong amo at isinama siya sa susunod na bayan. Pagdating nila roon ay tinanong ni Anastasia kung ano ang pakay nila sa lugar, ipinaliwanag ni Ethel na sasali siya sa entrance exam ng Magic Academy na gaganapin kinabukasan at nagulat si Anastasia dahil sa tingin niya ay napakalakas na ni Ethel at hindi na nito kailangang mag-aral pa sa academy, pero binanggit ni Ethel na may sarili siyang dahilan kung bakit gusto niyang pumasok doon. Una nilang binabalak na maghanap ng matuluyan, kaso narinig ni Ethel ang pag-ungol ng tiyan ni Anastasia kaya nagpa siya muna siyang isama ito sa isang restaurant upang kumain. Nag-alangan si Anastasia na pumasok dahil mukhang mamahalin ang lugar, pero binanggit ni Ethel na huwag itong mag-alala dahil kaya niyang bayaran ang lahat. Pagpasok nila ay bahagyang nagulat ang mga waiter nang makitang may kasamang alipin si Ethel,
kaso magalang pa rin silang pinapaupo sa isang mesa para sa dalawa at hindi naman naging ganoon ang ibang mga bisita. Pagkakita pa lamang kay Anastasia ay kitang-kita na agad ang kanilang pagmamaliit sa isang alipin. Dahil dito ay nahiya si Anastasia at pakiramdam niya ay wala siyang lugar doon, ngunit pinakalma siya ni Eftel at sinabing wala siyang dapat ipag-alala bago siya umupo sa mesa at inaasahan niyang uupo rin si Anastasia sa kabilang upuan, pero nagulat siya nang makita itong nakaupo sa sahig. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag ni Anastasia na nakasanayan ng mga alipin na napapaluhod sa tabi ng kanilang amo habang ito ay kumakain upang madali nilang mapagsilbihan ang mga ito. Sinabi ni Eftel na hindi niya kailangang gawin iyon at inutusan niya itong tumayo at umupo sa mesa kasama niya. Labis ang tuwa ni Anastasia dahil ngayon lang siya nakaupo sa ganoon kaganda na upuan, kaso biglang lumapit ang manager ng restaurant at sinabi kay Eftel na para lamang sa mga mayayamang tao ang kanilang establishment. Isa pa ay bawal umupo sa mga upuan ang mga alipin. Kinwestiyon pa nito kung may sapat bang pera si Eftel upang bayaran ang kanilang pagkain at naintindihan agad ni Eftel ang gustong ipahiwatig ng manager, kaya upang matapos na ang usapan ay inilabas niya ang 3 dragon drops. Nanlaki ang mata ng manager dahil ang bawat isa sa mga iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 500 gold coins. Agad itong humingi ng paumanhin kay Eftel at inutusan ang mga empleyado na ihatid sila sa VIP room, kung saan naghihintay ang isang napakalaking handaan. Kinabukasan ay nagsimula na ang entrance exam ng Magic Academy. Habang hinahanap ni Eftel kung saan siya magpaparehistro ay pinigilan muna siya ni Anastasia upang magpasalamat sa mga bagong damit na ibinili niya. Masaya si Eftel na nagustuhan niya ang mga ito at dahil naroon na rin naman si Anastasia, iminungkahi niyang sumali na rin ito sa entrance exam. Total ay bukas naman ito para sa lahat ng gustong mag-apply. Ipinaliwanag niya na kung makapasa si Anastasia, mas madali itong makakahanap ng magandang trabaho sa hinaharap dahil mataas ang tingin ng lahat sa mga nagtapos sa Magic Academy. Pumayag si Anastasia na kumuha ng pagsusulit kaso hindi siya kumpiyansang makakapasa. Pero alam ni Eftel na wala siyang dapat ipag-alala dahil nakikita niyang mas mataas ang taglay nitong magic potential kaysa sa karamihan ng mga tao. Matapos magparehistro ay sabay silang nagtungo sa lugar ng unang pagsusulit at nang tuluyan ng magsimula ang exam, ipinaalam sa lahat na ang unang pagsubok ay isang battle royale.